Mga kapatid, eto Kili-kili. Kili-kili check muna tayo ngayon tag-init. Abay, alagaan po ang sarili para di kumapit ang anghit. Oo, pag ikaw ay nagtitiktok ng hawak mo ang bit, Ay, nako. siguraduhin mo na walang amoy. Walang anghit, di ba? Kung paano mabibit ang anghit, alamin sa Frontline Report ni JC Cosico. Ngayong sobrang init, talagang di may iiwasang pagpawisan at manlagkit. Literal, hawak mo ang hit. Sa amoy mo, may mga nababadrip. Kaya ang ilan nating kapatid, kanya-kanyang diskarte para iwas body odor o ang hit. Ang motor taxi driver na si Jessie, naliligo raw muna bago mamasada. Kasi nakakaamoy din po ako ng ganun Ang sakit sa ilong. Pag nakaamoy ko ng ganun, kung ano-ano pumapasok sa isip na pwede mong ibato doon sa tao Kaya ayoko naman ganun yung maisip nila, pabalik sa akin, di ba? Ang diskarte naman ng mga tsuper na si Emerson at Enzo, naglalagay din daw sila ng deodorant. Para di rin nakakaya sa pasahero. Bakit? Para dito amoy anghit, bakit yung ganun, di ba? Marereklamo tayo ng pasahero nun. Hindi na sasakay sa iyo yun. Sa ibang jeep na lang. Kasi Mabantot Meron kang putok Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng anghit o mabahong amoy sa katawan ng isang tao. Ipinaliwanag yan sa atin ni Doc Dex. Una, kapag sobra kang pawisin at hindi ka malinis sa iyong katawan. Actually, wala naman talagang amoy ang pawis. So, nagkakaroon lamang ng amoy kapag yung pawis ay nakakaluan ng bakterya na naninirahan sa balat natin. Kasi ang nangyayari, nagkakaroon ng waste product kapag nagsamo itong dalawang ito. Pati ang diet o yung mga kinakain at iniinom natin pwede rin makaapekto sa amoy ng ating katawan. Gaya ng sobrang pagkain na maaanghang, pati yung mga rich in sulfur tulad ng bawang at sibuyas. Kapag kasi kumakain tayo ng mga pagkaing mayroong sulfur, yun yung naaamoy natin kasi hindi agad siya natutunaw ng liver. So sa halip, sumasama siya sa daluyan ng dugo. And then, kapag nasa dugo na sila, pwede silang lumabas yung excess sa pwedeng hininga, pwedeng sa pores. Pero ang pagkakaroon ng body odor, posibleng senyales din daw ng iba pang sakit gaya ng hyperthyroidism at sakit sa bato at atay. Madalas, hindi raw namamalayan ng isang tao na mayroon siyang body odor dahil nasanay na siya sa amoy ng kanyang katawan. Pero naaamoy yan ng ibang tao sa paligid mo. Kaya paano mo nga ba sasabihin sa kaibigan o kamag-anak mo na mayroon silang hindi kaaya-ayang amoy? Payo ni Doc, do it privately. Huwag naman yung nasa party kayo tapos biglang sasabihin, "Uy, may amoy ka." Huwag ganon. Kasi hindi lahat ng tao ay pare-parehong pagtanggap. Kaya ang payo ni Doc para iwas ang hit ngayong tag-init, gawing regular ang pagligo. Gumamit ng tawas o deodorant, bawasan ang pagkain na maaanghang at pag binawisan, magpalit agad ng preskong damit. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.